Isang magandang araw po, Miss Terry. Nakakatuwa pong makita ang patuloy na paglago ng inyong channel. Simula pa lang po noong wala pa kayong 3,000 subscribers, sinusubaybayan na namin ng asawa ko ang bawat video na ina-upload ninyo. Kaya naisipan kong ibahagi rin po ang kwentong matagal ko nang itinatago sa pag-asang marinig din ito sa inyong programa. Ang kwento ko po ay hindi tungkol sa akin mismo, kundi sa isang insidenteng nasaksihan ko at nakwento rin sa akin ng iba pang tao. Sisikapin kong maipahayag ito ng maayos. Pakitago na lamang po ako sa pangalang Andrew. Binago ko rin po ang mga pangalan ng mga tauhan at lugar para maprotektahan ang kanilang pagkakakilanlan. Pero masasabi kong ito po ang kwentong kahit kailan ay hindi ko malilimutan at ito po ang aking kwentong kababalaghan. Matagal na po akong naninirahan sa aming probinsya, kung saan lumaki rin po ang aking mga magulang. Sa edad na 16, napilitan akong mamasukan sa isang maliit na pagawaan ng basahan upang makatulong agad sa aking pamilya. Dahil dito, hindi na ako nakapagpatuloy ng sekundarya. Napasok po ako sa pagawaang pagmamay-ari ng isang mabait at magandang babae na tawagin na lang nating si Ma'am Irene. Si Ma'am Irene ay kahawig po ni Alice Dixon. Hindi siya mataba, hindi rin payat, at sobrang puti ng kanyang balat. Para bang hindi nasisinaga ng araw. Mahaba at makintab ang kanyang buhok na lagpas balikat. Miss Terry, sa sobrang ganda nga niya, halos lahat talaga ng kalalakihan na namamasukan sa pagawaan niya ay may lihim na paghanga sa kanya. Anak po siya ng mayamang pamilya, ngunit ulila na sa mga magulang. Hindi naman po siya nag-iisa sa bahay dahil kasama niya ang kanyang kapatid sa ama na tawagin na lang po nating Ma'am Tessa. Si Ma'am Tessa naman ay kahawig ni Candy Panghilinan. Lagi siyang nakasalamin at nakatali ang buhok. Sa unang tingin, mukha siyang masungit. Pero sa totoo lang, kasing bait niya rin naman si Ma'am Irene. Miss Terry, ang tiyahin ko po ang nagpasok sa akin sa trabaho. Isang araw po ay dinala niya ako kay Ma'am Irene. Ma'am Irene, ito po si Andrew. Gusto pong magtrabaho dito sa pagawaan. Ganun ba? Ilang taon ka na ba, iho? Oo nga, parang napakabata pa niya. 16 na po ako, pero magdi-17 na rin naman po ako sa mga susunod na buwan. Medyo bata ka pa pala. Pero sige, Tessa, ikaw na nga ang bahala sa kanya. Huwag mo na lang siyang bigyan ng masyadong mabibigat na gawain, ha? Salamat po. Pangako, pagbubutihan ko po yung trabaho. Oo, sige. Naniniwala ako sa'yo. Sinamahan ako ni Ma'am Tessa papunta sa aking pwesto. Napunta ako sa pagtatali at paglalagay ng mga basahan sa plastik. Hindi mabigat ang trabahong binigay nila sa akin, kaya naman tuwang-tuwa ako. Sa ilang araw ko pa lang sa pagawaan, narinig ko na agad ang mga kwento ng kabaitan
ni na Ma'am Irene at Ma'am Tessa. Halos lahat ng manggagawa ay bilib na bilib sa kanilang ugali. May kwento pa nga na noong nagkasakit ang anak ng isa sa mga trabahador, si Ma'am Irene ang nagbayad sa lahat ng gastusin sa ospital. Dahil sa kanilang malasakit, maraming trabahador ang nananatili sa kanila kahit na napakarami pang pwedeng pasukan sa ibang pagawaan. Tuwing may liga ng basketball sa barangay, madalas silang nagsosolicit at nagbibigay ng suporta. Si Ma'am Irene rin ang madalas gawing muse sa mga paliga at Santa Cruzan dahil sa kanyang ganda. Dahil dito, maraming kalalakihan ang nagkakagusto sa kanya. At kabilang na doon si Kuya Henry. Isang araw, habang abala ang lahat sa mga gawain sa pagawaan, dumating ang isang lalaki. Matipuno, gwapo at mukhang mayaman. Matangkad siya, misteri. Sa tansya ko, mga 5'10" ang kanyang taas. Maayos ang tindig at medyo kayumanggi ang balat. Napansin kong maayos ang kanyang itsura. Yung suot niya po, parang isang mamahaling long sleeves na polo na kulay navy blue. Nakasuot din siya noon ng itim na slacks at yung sapatos niya parang makintab na leather at halatang mamahalin. Kaya lalong nagpadagdag ito sa kanyang pormahan. Bukod doon, nagdala din siya ng isang napakagarang bouquet ng mga bulaklak. Kombinasyon yun ng pulang rosas, puting lilis at iba pang mga bulaklak na hindi ko alam ang pangalan. Si Ma'am Tessa naman ang sumalubong sa kanya. Oh Henry, napasyal ka. Anong sadya mo rito? Aba, may dala ka pang bulaklak? Kamusta, Tessa? Nandyan ba si Irene? Oo, nandito siya. Halika, tuloy ka. Mula noon, naging madalas ang pagpunta ni Kuya Henry sa pagawaan. Tuwing dumadalaw siya, makikita mo siyang nakikipag-usap sa mga trabahador. Tila sinusubukan niyang makuha ang kanilang loob. Pero napansin ko, hindi niya karaniwang kasama si Ma'am Irene sa pag-iikot niya sa pagawaan. Mas madalas niyang kausap si Ma'am Tessa. Bali-balita sa pagawaan, nakababata ni Ma'am Irene si Kuya Henry. At noon pa man, may lihim na daw itong pagtingin sa kanya. Ngunit may naririnig din kaming chismis na merong nararamdaman si Ma'am Tessa para kay Kuya Henry. Kaya tuwing sinusundo ni Kuya Henry si Ma'am Irene para mag-date gamit ang kanyang magarang sasakyan, napapansin naman namin na laging nakasimangot at parang mainit ang ulo ni Ma'am Tessa. Tessa, ikaw muna ang maiwan dito sa pagawaan ha. Pasensya na sa abala, Tessa. Alis muna kami. Oo naman, walang problema. Ingatan mo ang ate ko ha, Henry. Kapag nakaalis na si Ma'am Irene at Kuya Henry, madalas naming napapansin sa tuwing masama ang kanyang timpla, pinaparamdam niya ito sa mga trabahador, kaya hindi rin gaanong kalapit ang loob namin sa kanya. Sa isip-isip namin, wala siyang karapatang magalit o magselos dahil malinaw naman na mas bagay si Ma'am Irene at Kuya Henry. Lumipas ang ilang buwan at isang tanghali, dumating si Kuya Henry sa pagawaan na galit na galit. Nagulat kaming lahat sa kanyang ikinilos. Mataas ang boses niya at parang nagwawala. Ito ang unang pagkakataon na makita namin na ganun si Kuya. Hinahampas niya ang gate ng pagawaan at pilit na pinapalabas si Ma'am Irene. Ano bang problema mo, Irene? Bakit hanggang ngayon
Hindi mo ako magawang mahalin. Lumabas naman noon si Ma'am Tessa para harapin si Kuya Henry. Pwede ba, Henry? Huwag kang mag-iskandalo dito. Puminahon ka nga. Nasaan si Irene? Bakit hindi siya ang makipag-usap sa akin? Masama ang pakiramdam ng kapatid ko. Kaya kung pwede lang, umalis ka na. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ako hinaharap ni Irene. Irene, kausapin mo ako. Sa sobrang kaguluhan, napatawag na ng pulis ang ibang katrabaho para paalisin lang si Kuya Henry. Wala sa amin ang makapagpakalma sa kanya. At sa huli, nang dumating ang mga pulis, doon lamang siya napilitan na umalis. Pagkatapos ng insidente, naging usap-usapan sa pagawaan ang nangyaring pagbasted ni Ma'am Irene kay Kuya Henry. Yun daw yata ang dahilan ng kanyang galit. Akala naming lahat magiging sila. Pero mukhang mabait lang talaga si Ma'am Irene at pinaunlakan lang ang mga aya ni Kuya Henry. Ilang araw ding hindi nagpakita si Ma'am Irene sa pagawaan. Sabi ng iba, ininda niya ang stress sa nangyari. Kaya pansamantala na hindi siya nakapagtrabaho. Samantala, naririnig naming madalas daw makita si Ma'am Tessa at Kuya Henry na magkasama sa ilang kainan sa bayan. Isang araw ng sweldo, bumalik si Ma'am Irene sa pagawaan. Halatang halata ang labis na paglamlam ng kanyang mga mata. Habang inaabot ang aming mga sweldo, tinanong namin siya kung kamusta siya. Mula ngayon, si Ate Gina muna ang magsusupervise sa inyo, ha? Nagulat kaming lahat sa balita. Si Ate Gina, isang malayong kamag-anak nila Ma'am Irene at Ma'am Tessa, ang ipapalit pansamantala bilang tagapangasiwa. Iiwan ko muna kay Ate Gina ang lahat. Sana maging mabait kayo at sundin niyo siya gaya ng pagrespeto niyo sa amin, ha? Makakaasa ba kami doon? Ate Gina, huwag kang mag-alala. Mababait po ang lahat ng mga tauhan namin dito. Wala naman yung problema sa amin, kaya sumang-ayon naman kami. Agad na umalis si Ma'am Tessa pagkatapos ang balitang ito. Simula ng pag-alis ni Ma'am Tessa, napansin namin ang mga malalaking pagbabago kay Ma'am Irene. Hindi lang po sa ugali misteri, kundi maging sa kanyang pangangatawan. Mukha siyang nanghihina at tila may bumabagabag sa kanya. Hindi na namin siya makausap ng matagal. Hindi na halos lumalabas ng kanyang silid. At dito nagsimulang maging kakaiba ang mga nangyayari sa pagawaan. Isang hapon, habang abala kami sa trabaho, tinawag ako ni Ate Gina para tumulong maglagay ng mga natapos na basahan sa sako. Pagpasok namin sa silid, sakto namang lumabas si Ma'am Irene at parehas kaming nagulat sa itsura niya. Ang dating maganda at makinis na balat ni Ma'am Irene ay biglang nagbago. Naging tuyot at kulubot ito at ang kanyang pisngi ay humumpak na halos lumitaw na ang mga buto. Naku, madam! Anong nangyari sa inyo? May sakit po ba kayo? Wala naman, Ate Gina. Siguro kulang lang ako sa pahinga at tulog. Pero, bakit ganyan naman ang katawan niyo? Hindi ho ata kayo kumakain sa tamang oras o baka may dinaramdam kayo. Baka kailangan niyo nang magpatingin sa doktor. Huwag mo na akong alalahanin, Ate Gina. Kamusta naman kayo? Ang pagawaan, maayos ba? Maayos naman, Ma'am Irene. Pero mabuti pa, magpahinga na kayo. Andrew,
Tulungan mo nga akong dalhin si Ma'am Irene sa kwarto niya. Sinunod ko agad ang utos ni Ate Gina. Habang inaakay namin si Ma'am Irene, napansin kong tila mas nagiging payat ang kanyang katawan. Sa likod niya, parang lumilitaw na ang kanyang mga buto sa batok at halos nakaumbok na ang kanyang gulugod. Ang akala namin, pagod lang siya. Pero hindi pa pala dito natatapos ang pagbabago. Isang umaga, habang kalalabas lang namin sa bahay at papasok sa pagawaan, bigla na lang kaming nakarinig ng sigaw mula kay Ate Gina. Diyos mio! May tao ba dyan sa baba? Tulungan niyo nga kami dito! Dali-dali kaming tumakbo papunta sa kanya. Nang marating namin ang loob, halos mabagsakan kami ng malamig na tubig sa nakita namin. Si Ma'am Irene, nakahiga sa sahig at sumusuka ng itim na likido. Ang likidong yun ay malapot, maitim at may amoy na napakalansa. Ang gilid ng kanyang bibig ay nangingitim na rin at ang ilalim ng kanyang mata ay sobrang itim na. Napansin rin namin na ang kanyang likod ay mas lumala pa. Ang kanyang gulugod ay tila nagkorteng S na at ang kanyang postura ay parabang naging sakuba. Hirap na siyang tumayo kaya agad naming inalalayan para madala sa ospital. Habang nasa sakayan, patuloy lang ang paglabas ng itim na likido mula sa kanyang bibig. Lahat kami, pati ang mga kalalakihan, ay hindi mapigilang maiyak sa kalagayan ni Ma'am Irene. Matapos ang maraming pagsusuri, sinabi ng doktor na may kanser sa buto si Ma'am Irene. Ayon kay Ate Gina, hindi pa raw makakauwi si Ma'am Tessa mula sa probinsya kahit anong pilit niya itong tawagan. At habang lumilipas nga ang araw misteri, lalong lumalala ang kondisyon ni Ma'am Irene. Ang kanyang mga siko at daliri ay nawawala na sa tamang hugis. Lumaki ang ilang mga buto sa kanyang katawan na nagdulot ng matinding kirot at hirap sa kanya. Si Ate Gina na lamang ang nagpapakain sa kanya dahil hindi na nito kayang hawakan ang kutsara. Ang hirap tanggapin misteri na ang dating magandang buhok ni Ma'am Irene ay unti-unting nalalagas. Ang kanyang mga labi na nooy mapupula ay napakaputla at walang sigla. Sa sobrang bilis ng kanyang pagbagsak, nagsimula ng mag-usap-usap ang mga trabahador. Dahil walang katiyakan ang kanyang lunas, iminungkahi ng ilang matatanda sa pagawaan na subukang ipatingin si Ma'am Irene sa isang albularyo. Bagamat nag-aalangan, pumayag si Ate Gina at nagdala ng albularyo sa bahay. Nang dumating ang albularyo, agad nitong sinimulan ang ritual. Nagtirik siya ng kandila at ipinatak ito sa isang palanggana na may tubig. Matapos ang ilang orasyon, bigla siyang tumigil at umiling. Isa siyang biktima ng paktol. Isang klase ng kulam. May nakakuha ng buhok o mahalagang gamit ng biktima. Kaya nagagawa nilang kontrolin ang nangyayari sa katawan niya. Napakalakas ng kulam na ito at sa sitwasyon nitong si Irene ay wala na tayong magagawa. Unti-unti lang siyang manghihina. Ang tanging magagawa lamang natin
ay ibalik ang kulam sa gumawa nito. Agad na napaiyak si Ate Gina. Ayaw sanang pumayag ni Ma'am Irene na ibalik ang kulam. Ngunit halos lahat ng trabahador ay nagmakaawa sa kanya. Tandang-tanda ko pa noon na sumisenyas at bumulong pa si Ma'am Irene na wag na daw at hayaan na lang ang taong gumawa nito sa kanya. Doon ko talaga napag-isip-isip na napakabait ni Ma'am Irene. Kahit gano'n na ang kalagayan niya, hindi niya pa rin nanaisin na mapahamak ang iba. Habang nangyayari ang ritual, biglang bumukas ang gate at pumasok si Ma'am Tessa. Umiiyak siya habang yakap-yakap si Ma'am Irene. Nang malaman niya ang sinabi ng albularyo, walang pag-aalinlangan, siya ang pumayag at nagdesisyon. Pakiusap, ibalik niyo sa gumawa nito ang sakit na nararamdaman ng kapatid ko. Mabilis na sinimulan muli ng albularyo ang ritual. Ilang oras matapos ang ritual, bumalik ang albularyo upang kausapin si Ate Gina. May malalim na galit ang taong gumawa nito. At sa kasamaang palad, hindi ko na talaga kayang tanggalin ang lahat ng epekto nito kay Irene. Pero sigurado ako, malapit ang taong ito sa kanya. Nagsimulang magtanong-tanong ang mga trabahador. Ang iba ay nagdududa kay Ma'am Tessa dahil tila nagkataon ang kanyang biglang pag-alis bago bumagsak ang katawan ni Ma'am Irene. Habang tumatagal, lalong nabubuo ang hinala ng lahat. May alitan sila noon. Sigurado, dala ng inggit at galit, kaya niya napakulam ang sarili niyang kapatid. Oo nga, hindi ba niya mahal ang kapatid niya? Kaya niyang gawin to sa sarili niyang kadugo. Habang umiiyak si Ma'am Tessa sa harap ng lahat, hindi maalis ang tanong sa aming isipan. Totoo kaya na wala siyang kinalaman rito? Kinabukasan, habang abala kami sa trabaho, ramdam namin ang lungkot sa pagawaan dahil sa kalagayan ni Ma'am Irene. Ngunit laking gulat namin nang dumating ang isang pamilyar na muka, si Kuya Henry. May dalang regalo at bulaklak. Hindi pa man siya nakakalapit sa loob ng bahay, ay agad na siyang hinarang ng ilang kalalakihan. Nandiyan ba si Tessa? Balita ko, bumalik na siya mula sa probinsya. Hindi kami makapaniwala sa aming narinig, Misteri. Si Ma'am Tessa pala ang balak ngayong ligawan ni Kuya Henry. Napansin naming lahat ang biglang pagbabago ng kanyang interes, na kung dati si Ma'am Irene ang madalas niyang iniisip at hinahanap, ngayon tila si Ma'am Tessa na ang laman ng kanyang puso. Lumabas naman agad noon si Ma'am Tessa at doon na lang niya kinausap si Kuya Henry sa gate. Hindi niya ito pinapasok pero makikitang tila masaya silang magkausap. Tahimik naman kaming lahat na nagmamasid. Hindi maalis ang tanong sa aming isipan kung bakit biglang si Ma'am Tessa na ang gusto ni Kuya Henry. Misteri, ilang araw lang ang lumipas. Naging opisyal na magkasintahan na sina Ma'am Tessa at Kuya Henry. Nagalit ang karamihan sa mga manggagawa at isa na ako ron. Ramdam ng lahat ang hinanakit sa sitwasyon. Kung kailan naghihirap si Ma'am Irene sa kanyang sakit, ay doon pa nagawang lumandi ni Ma'am Tessa ayon sa iba.
Para bang hindi nila alintana na habang sila ay nagsasaya at puno ng pagmamahalan, si Ma'am Irene naman ay nahihirapan. Ngunit sa gitna ng pagkalito at galit ng mga tao, bumigay na ang katawan ni Ma'am Irene. Sa tindi ng pagpapahirap ng kanyang sakit o kulam, binawian siya ng buhay. Kaya't lubos na nagluksa ang buong pagawaan. Wala kaming magawa kundi tanggapin ang pagkawala ng aming napakabait na amo. Unang gabi ng burol ni Ma'am Irene, abala ang lahat sa pag-aasikaso ng mga bisita. Napansin naming tahimik lamang sina Ma'am Tessa at Kuya Henry. Pero may mga tingin ang mga tao sa kanila. Tila nagtataka, nagagalit o nagdududa. Bigla na lang nagsisigaw si Kuya Henry. Ang sakit ng tiyan ko! Parang may pumipiga! Lahat kami ay napatigil at nagulat. Ang makisig na si Kuya Henry ay bigla na lamang nanghina at bumagsak sa sahig. Bigla siyang naglabas ng malapot na itim na likido mula sa kanyang bibig. Ganitong-ganito ang nakita namin noon nung unang dinala sa ospital si Ma'am Irene. Mabilis na humingi ng tulong si Ma'am Tessa, kaya't itinakbo namin siya sa ospital. Hindi pa naililibing si Ma'am Irene, ay binawian agad ng buhay si Kuya Henry. Misteri, parang sinuklian siya ng kaparehong sakit na ikinamatay ni Ma'am Irene. Mas mabilis nga lang ang epekto sa kanya. Napagtanto ng lahat na ang sumpang bumalot kay Ma'am Irene ay bumalik kay Kuya Henry at siyang nagpatunay na si Kuya Henry ang taong nagpakulam kay Ma'am Irene. Sa huling gabi ng burol ni Ma'am Irene, dumating muli ang albularyo. Nilapitan niya si Ma'am Tessa upang sabihing tapos na niyang ibalik ang kulam sa orihinal nitong pinagmulan. Noon, umiyak ng husto si Ma'am Tessa habang yakap-yakap si Ate Gina. At sa parehas na gabing yon, may nakakagulat na revelasyon si Ma'am Tessa. Bago pa ako umuwi sa probinsya, alam na namin ni Ate Irene na may kumukulam sa kanya. Kaya nagmungkahi ako na umalis para maghanap ng albularyo na makakalaban sa kulam. Pero sa probinsya, natakot ako. Lahat ay natahimik at nakikinig mabuti habang nagsasalaysay si Ma'am Tessa. Natakot ako na baka pag gumaling si Ate Irene, bumalik sa kanya si Henry at magkagusto ulit sa kanya. Noon pa man, si Ate Irene lang ang mahal niya. Kaya sa halip na tulungan ko si ate, mas inuna ko yung paghahanap ng gayuma para si Henry magkagusto sa akin. Hindi ko talaga akalain na si Henry pala ang nagpakulam sa aking ate. Akala ko sapat na ang gayuma upang mapasa akin ang atensyon niya at sa susunod maghahanap na lamang ako ng ibang albularyo na makapagpapagaling sa ate ko. Pero hindi ko naisip na ganito pala ang magiging kapalit. Matinding galit ang bumalot sa mga tao. Pati ako, Misteri. Hindi ko magawang tingnan si Ma'am Tessa dahil sa sobrang inis ko at galit sa ginawa niya. Kung hindi dahil sa pagiging makasarili niya, buhay pa sana ngayon si Ma'am Irene.
Matapos mailibing si Ma'am, unti-unting nag-alisan ang mga manggagawa sa pagawaan. Hindi na muling bumalik ang sigla ng negosyo, kaya tuluyan na itong nagsara. Si Ma'am Tessa naman ay nawala na rin sa lugar na yun at hindi na namin ulit nakita o nabalitaan pa. At iyon nga, Misteri, ilang taon na rin ang lumipas. Sariwa pa rin sa akin yung mga alaala ng pangyayaring ito. Pakiramdam ko, parang kahapon lang nangyari ang lahat. At dahil doon, malinaw na malinaw pa rin sa akin ang alaala ng napakabait na si Ma'am Irene. Misteri, sana po ay magsilbing aral at paalala ang kwentong ito sa inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po sa pagkakataong maibahagi ang kwento namin. Ako at ang aking asawa ay matiyagang maghihintay kung ito ay itatampok sa inyong channel.